Pinagpalang tanghali sa inyong lahat at welcome po sa ating Awakening of Faith program. At narito na naman tayo para pag-usapan ang patungkol sa salita ng Diyos na gigising at magpapalakas ng ating pananampalataya. Kaya kung maaari, tumuto kayo mula umpisa hanggang sa huli dahil sa mga pag-uusapan natin, kayo ay matututo. At kapag in-apply ninyo ang inyong mauunawaan ngayong tanghaling ito, kayo ay tatanggap o ito ay magre-resulta ng dakilang pagpapala para sa bawat isa sa inyo. Kaya kung maaari, tumuto kayo at kayo ay pagpapalain ng Panginoong Diyos. Kung maaari, gusto ko na ihanda nyo na rin yung inyong tubig at ito ay babasbasan mamaya para kapag ininom mo ito, ay magbigay ito sa iyo ng kagalingan, ng himala. Ito ay magbigay sa iyo ng kalayaan sa lahat ng trabaho ng masama. At umaari rin ay pwede mong isulat ang iyong prayer request dyan sa comment section upang ito ay may panalangin din. Tulungan nyo rin kami na i-like at i-share itong programa na ito dyan sa iyong Facebook o dyan sa group chat mo. At sino man ang makapanood na ito, sila rin naman ay magiging pinagpala. Kaibigan, ay invite nyo nga pala ngayon na araw ng Friday na magpunta sa pinakamalapit na UCKG Help Center sa iyo. At gusto ko na magpunta ka, dala ang iyong rosas dahil ito ay papahira ng banal na langis at babasbasan at saan mo man ito dadalhin ay magbubukas ang pintuan ng pagpapala mula sa Diyos at magsasara ang mga pintuan ng problema. Kung gagawin mo yan, ito malaki ang may tutulong ng purpose na ito para ikaw ay magtagumpay sa iyong mga problema. And also, kapag ikaw ay magpupunta, magdala ka na rin ng lumang damit dahil meron din tayong diyaang purpose. Ang gagawin natin yan ay iiwan natin sa altar and by faith, iiwan mo ang lumang buhay, ang malumang mga problema sa altar at hindi napapasok pa sa panibagong taon. Amen? Kung ikaw ay malapit sa ating Main Church, Main Cathedral, yan ay located sa UCKG Building, General Rojas Avenue, Araneta City, Cubao. Sa tabi lang yan ng National Bookstore at sa tawid lang ng Farmers at Dream World. So, ikaw ay magpunta. Kung ikaw naman ay malapit sa ating mga branches, nandiyan yung ating website, pwede mong malaman yung addresses ng pinakamalapit na UCKG Help Center. And by faith, ikaw ay magpunta at tatanggap ng malaking pagbabago sa iyong buhay. Amen? So please, gusto ko na panoorin ninyo ngayon itong ating napakalakas na testimony. And by faith, ito ay makakatulong sa iyo. Panoorin natin ngayon. Hello po, ako po si Jenny Bicuyuca ng UCKG Novaliches. Nandito po ako para magpapatotoo sa pamangkin ko po na nagkaroon siya ng karamdaman. Una po, pumunta po siya sa bahay, dinala po siya sa bahay kasi yung lupaypay na po siya, hindi na po siya kumakain, masakit ang sikmura, tapos sumusuka po. Ang ginawa ko po, minilagyan ko po siya ng holy oil, tapos pinagdarasal ko po yung sa ibabaw ng ulo niya, pinatong ko yung dalawang kamay ko, tapos pinagdarasal ko po, galit na galit po ako sa karamdaman na nagkaroon yung pamangkin ko. Sumunod po, pinainom ko siya ng holy water para yung pakiramdam niya ay gumaan. Sumunod na araw po ay naglabasan lalo po yung na tumutubo sa skin niya at yung lagnat din niya po. Pero sa sumunod din na araw po ay bigla na lang nag-dry at saka nawala. Totally healed po yung pamangkin ko kasi nag-dry na po yung ano niya at saka yung lagnat niya, hindi na siya dinadala doon sa doktor. Gumaling na po siya sa pananampalataya ko po na ginamit ko po. Maraming salamat po. ang magiging best year ng buhay ko. Isang mantra lamang ba ito? O dahil sigurado ka na mangyayari talaga to?
Ilang araw na lang, magpapalit na tayo muli ng taon. Lumipas ang mga araw ng mabilis na para bang hindi namamalayan ng lahat. Marami ang tatalon sa paniniwalang tatangkad sila, bibili ng bilog na mga prutas, pampaswerte. At ang sikat na New Year's resolution dahil gusto nilang maging mas better sa susunod na taon. Pero sapat nga bang sabihin lang natin sa sarili nating magiging maganda ang susunod na taon? Magiging maganda ang 2024 para sa iyo kung sisimulan mo ito sa pinakamagandang lugar na naiintindihan na ang Diyos ang pinakamagandang makausap sa mga unang minuto ng bagong taon. Inuuna ng Diyos ang inuuna siya. Isipin mo kung paano ang magiging 2024 mo kapag sinimulan mo ito sa kanyang presensya. At ito ang layunin ng New Year's Eve Night Vigil na gaganapin this December 31 alas 10 ng gabi. Kung gusto mong tunay na maging the best ang susunod na taon, tatanggapin mo ang the best mula rin sa Diyos sa night vigil na ito. Direksyon, proteksyon at lakas para abutin ang mga goals na meron ka. New Year's Eve Night Vigil, alas 10 ng gabi dito sa UCKG Headquarters, UCKG Building, General Rojas Avenue, Araneta City, Cubao. At sa lahat ng simbahang universal dito sa Pilipinas. Para sa karagdagang impormasyon ng addresses ng mga branches dito sa Pilipinas, i-access ang aming website. Nagbabalik tayo sa ating Awakening of Faith program. At ano nga ba ang ating mensahe ngayong tanghaling ito? Kung nandyan ang iyong Biblia, gusto ko na buksan mo sa aklat ng Mateo sa chapter 9, verse 16 at 17. Basahin natin dyan. Sinabi pa ni Jesus, walang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit. Dahil kapag nilabahan, uurong ang bagong tela at lalo pang lalaki ang punit. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Dahil puputok ang sisidlan at matatapon ang alak. At ang sisidlan ay hindi na mapapakinabangan pa. Sa halip, inilalagay ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at pareho silang magtatagal. So dito, naunawaan natin na sinabi ng Panginoong Hesus, hindi pwede na pagtigpiin ang lumang damit sa bagong damit. Hindi rin pwede na ilagay yung bagong alak sa lumang sisidlan ng alak. Kanino ba ito tinutukoy o sinabi ng Panginoong Hesus? Sinabi niya ito sa mga tagasunod ni Juan Bautista at sa mga Pariseo. At alam natin kung bakit sinabi ito ng Panginoong Hesus. Pero bakit nga ba? Kasi itong mga taga-sunod ni Juan Bautista at itong mga Pariseo, ang kanilang pananampalataya ay nakapundasyon sa batas, nakapundasyon sa relihiyon, sa tradisyon, nakapundasyon sa appearance lamang. Pero sa loob nila ay wala silang sincerity or tapat na relasyon sa Panginoong Diyos. Nakabase yung kanilang pag-uugali, yung kanilang pamumuhay, yung kanilang pagkilos o galaw, sa kung ano yung nababasa nila sa mga batas ayon sa kasulatan. Pero wala talaga sila na relasyon sa Panginoong Diyos. At hindi yon ang nais ng Panginoong Hesus. Dumating ang Panginoong Hesus dito para siya mismo ang maging tagapamagitan ng tao at ng Diyos. Na sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ang mga tao ay magkakaroon ng koneksyon sa Diyos. So, kung nais mo ng Diyos sa iyong buhay, walang ibang kailangan mong gawin, kundi magkaroon ka ng relasyon sa
Panginoong Hesukristo. So sa lahat ng iyong gagawin, sa lahat ng iyong ikikilos, sa lahat ng iyong pamumuhay, sa lahat ng iyong magiging paniniwala o pananampalataya, lahat yan ay nakabase sa iyong relasyon sa Panginoong Hesus. Lahat yan ay ginagawa mo na mayroong pag-ibig sa Panginoong Hesus. Lahat yan ay ginagawa mo ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa sa Panginoong Hesus. At kapag ginagawa mo yan, ikaw ay nagiging mabuti sa harapan ng Panginoong Diyos. Amen? So, tinukoy ng Panginoong Hesus yung lumang tela, yung lumang sisidlan ng alak, yan ay tumutukoy sa lumang pagkatao natin, yung lumang pag-iisip, yung luma nating saloobin na nakabase lamang sa appearances. Nakabase lamang sa pagsunod sa relihiyon, tradisyon o yung paniniwala ng ating kapaligiran. So, hindi yan ang nais ng Diyos. Gusto niya na magkaroon tayo ng panibagong paniniwala at pananampalataya sa Panginoong Diyos, na ito ay nakapundasyon sa pag-ibig, sa pakikipagrelasyon natin sa Panginoong Diyos. Amen? So ikaw na papasok sa taong 2024 at gusto mo ng Diyos sa iyong buhay, hindi lang yan nakabase sa dami ng information na alam mo sa Biblia. Hindi lang yan sa dami ng pagpunta mo sa simbahan, sa dami ng mga purposes na ginagawa mo, like yung chain of prayer, yung dami ng mga fasting na ginagawa mo, o yung mga campaigns na sinasalihan mo. Hindi lang din yan sa dami ng ginagawa mong pag-i-evangelize o pag-aakay ng mga kaluluwa sa simbahan. Hindi lang din yan nakabase sa position na ginugusto mo na magkaroon doon sa simbahan. Hindi. Lahat dapat ay nakabase sa ating pag-ibig, sa ating relasyon sa Diyos. Amen? Dapat, kapag binabasa natin ang salita ng Diyos at sinusunod natin ito, hindi natin ginawa dahil mayroon tayong titulong Kristiyano o dahil nagsisimba tayo sa simbahang universal o dahil tinitingnan tayo ng iba na tayo ay lingkod ng Diyos. No. Dapat ito ay ginagawa natin dahil sa tayo ay merong malapit, meron tayong intimacy na gawin ito sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So, kaibigan, talikuran mo na. Talikuran mo na yung buhay na ang pagsunod lamang ay sa papel. Ay nakabase sa pagpapakitang tao or trying to please ang ibang tao. O dahil para may masabi ka lang na meron kang ganitong religion. No. Talikuran mo ang lahat ng yan. Gawin mo ang lahat na may pag-ibig, na mayroong malapit na pakikipagrelasyon kay Jesus. Gawin mo ang lahat ng mayroong sinseridad, totoo, meron kang katapatan, meron kang malakas na connection sa Panginoong Diyos. So, kung gagawin mo yan, ito ay magbibigay sa iyo ng isang buhay na pinagpala. Amen? Ito ay magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Ang panibagong taon para sa iyo, ang taong 2024, ay magkakaroon ng kasaganahan, ng tagumpay, ng proteksyon. Magkakaroon ka ng isang buhay na puspos ng banal na Espiritu, na mayroong gabay at direksyon ng Diyos. At higit sa lahat, mayroong kasiguraduhan ng kaligtasan. Amen? That's why I also invite you
ngayong darating na sa darating na December 31, alas 10 ng gabi, magsisimula ang ating New Year's Eve Night Vigil. At yan ay matatapos ng past 12 midnight ng January 1, 2024. So, bakit mo ito gagawin? Again, hindi dahil sa ito ay purpose ng church, hindi dahil sa in-invite ka lang ni pastor, hindi dahil sa blessing na dala nito, kaya mo gagawin. Gagawin mo ito dahil meron kang personal relationship sa Diyos. Dahil alam mo na siya ang pinakamamahal mo. At sino man ang pinakamamahal natin, siya ang una, siya ang prioridad, siya ang binibigyan ng importansya. Ginagawa natin yung lahat ng sakripisyo para ipakita na siya ang pinakamahalaga sa lahat. Amen? So, kung gagawin mo yan, na magpunta sa New Year's Eve Night Vigil, kaibigan, para ipakita yung pag-ibig mo, yung iyong intimacy sa Panginoong Yesus, by faith, in this night vigil, ay pwede mong matanggap ang baptism of the Holy Spirit. Pwede mai-assure sa iyo ng Diyos ang iyong kaligtasan. Pwedeng sa gabi na ito, ikaw ay mapuspos ng kanyang presensya, ng kanyang kalwalhatian. At meron kang kasiguraduhan nito na ikaw ay papasok sa panibagong taon ng 2024 na meron kang strong relationship, strong intimacy. It's like you are one ng Panginoon Diyos. At kapag meron kang ganitong pananampalataya, alam mo na ang taong 2024 ay magiging napaka-blessed para sa iyo. Amen? So, pakiusap, wag na wag mong imimiss itong New Year's Eve Night Vigil natin. Magpunta ka kasama ng iyong pamilya. And kung hindi man sila makasama, magsama ka ng ibang invites mo. Pero dapat mo itong gawin as showing your love sa Panginoong Jesus. Gagawin mo ito as a testimony ng iyong strong relationship sa Panginoon Diyos. At kapag ito ay nakita ng iyong pamilya, ng kaibigan mo, ng ibang taong nakakakilala sa iyo, in the future, sila rin naman ang gagaya ng iyong ginagawa. Amen? So kaibigan, pagpalain kayong lahat ng Diyos. Kung nandiyan ang inyong tubig, itaas ninyo ngayon dahil tumungo na tayo sa ating prayer of agreement. Magkita tayo hanggang sa muli. Paalam po. Magandang araw sa inyo lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Please, ihanda po ninyo ang bote ng tubig ninyo o nasa baso man. Dahil sa prayer of agreement na to, ipapanalangin ko po na lahat kayo ay lumaya sa lahat ng uri ng kadiliman, problema, kabigatan na nandyan sa loob po ninyo or nasa buhay ninyo. So saan man kayo naroroon, ipikit po ang inyong mga mata, itaas po yung tubig kung maaari, tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, hinihiling ko ngayon din kasama ang mga taong ito sa iisang pananampalataya, iisang espiritu na ipadala mo ang iyong kapangyarihan upang tanggapin nila, Panginoon Diyos, ang solusyon ng kalayaan na marahil matagal na nilang hinahanap. Kaya nga, Panginoon Diyos, basbasan mo itong tubig na ito, naway ito'y maging tubig ng himala, tubig ng kapangyarihan, tubig ng solusyon, O Diyos. At hayaan mo, Panginoong Yesus, na lumaya ang mga taong ito sa lahat ng uri ng kadiliman sa buhay nila. Ito man ay depresyon, sumpa, sakit na hindi mapagaling, ito man ay problema na kinakaharap nila sa buong pamilya nila. Hayaan mo, Panginoon Diyos, na ang kapangyarihan mo ay mag-manifest at lumaya yung mga taong ito. So ngayon din, kaibigan, yan tubig na yan ay kapangyarihan ng Diyos. Ang himala ng Diyos, inumin po ninyo saan man kayo naroroon.
At yes, tumanggap ka ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos. At lahat ng kadiliman, lahat ng kalungkutan, sumpa, lahat ng problema na nasa buhay ng taong ito, na nasa pamilya nila, sa pangalan ni Jesus, umalis ka ngayon din. Lumayas ka masama sa buhay nila. Panginoon Diyos, Ama, I stretch my hands sa mga taong ito, and lahat sila ay tumatanggap ng kalayaan. Tanggapin mo ang deliverance, kaibigan. Malaya ka na sa sumpa, malaya ka na sa problemang ito, at ngayon din tatanggap ka ng magandang balita. Kahit sa 2 araw na ito na natitira, sa huling taon na ito, sa itong taon na ito na 2023, tatanggap ka ng magagandang balita kasi ikaw ay malaya na sa lahat ng sumpa, malaya na sa lahat ng problemang ito. Sa pangalan ni Jesus, my God, nagsasama-sama kami sa pananampalataya at sumasang-ayon na lahat kami malaya na, pinagpala na sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. So kayo po ay malaya na at pinagpala na saan man kayo naroroon. Tulad ng sinabi ko sa panalangin, sapat itong mga natitirang araw na to sa taong ito upang pagpalain ka ng Panginoong Diyos. So ngayon po ay Biyernes, and sa Universal Church, ginagawa po nating panalangin ay para labanan yung mga problema at tumanggap ng kalayaan yung mga taong nagdurusa dahil dito. So, kami po ay may service pa mamaya kung ikaw ay nakatira dito sa Paco, 1343A Pedro Hill Street, Paco, Manila. So meron pa kaming 3 p.m. service, 7 p.m. service, huling Biyernes kung saan magdadala ng rosas para ito ay basbasan, and ganun rin gagawa kami ng malakas na panalangin para tumanggap ka ng kalayaan. Ito po ay sa lahat ng Universal Church actually. So hanggang sa muli, magkita-kita po tayo kaibigan, ikaw na nakakapunta ng simbahan, magkita-kita tayo sa night vigil, January 31, 10 p.m. God bless po, hanggang sa muli.